Muli po, magandang umaga sa inyong lahat. Sa ngalan po ni Father Martin Portoliano Jr., ang aming pong parish priest, at nang kasama po namin dito ang tatlo pang pari, si Father Peter Fernandez, si Father BJ Bonode, at si Father Ulysses Rebamonte. Ako po si Father James Handa. Welcome po kayo dito sa simbahan ng Holy Cross Parish. May bibigay lang po ako ng mga ilan po mga detalye tungkol po sa ating simbahan para mas ma-appreciate po ninyo ang simbahan ng Santa Cruz. Ang salaysay na ito ay bahagi ng isinumite sa National Commission on Culture and Arts noong taong 2021 bilang bahagi ng cultural mapping na ginawa sa bayan ng Santa Cruz. Naitala sa kasaysayan na matapos ang simbahang ito noong 1714. Kaya tinatayang 310 years old na ang simbahang ito na inyong dinadalaw. Kung natapos ito noong 1714, magandang maitanong kung kailan nasimulan ang pagsasagawa nito. Taong 1609, unang tumutong sa bayan ng Santa Cruz ang mga paring misyonero upang ipahayag ang mabuting balita. Kaya kung ating titingnan, halos 105 years pinapanday ang simbahang bato ito at noong 2009, nagdiwang ng ika-400 taon ng ebanghelisasyon ng simbahan ng Santa Cruz. Kaya sa taong ito, umaabot na sa 417 taon, paglalakbay sa gitna ang napakaraming ligaya at hapis, liwanag at dilim, tagumpay at pagbagsak. Nagsisilbing lakas at takbuhan ng mga mananampalataya mula sa bayan ng Santa Cruz ang banal na lugar na ito. Nahati sa tatlong bahagi ang paglalarawan ang inyong mapapakinggan. Unang bahagi po, ang harap ng simbahan. Pangalawang bahagi, ang panloob na anyo ng simbahan. At pangatlong bahagi, ang kasaysayan ng pagkagawa ng gusaling ito o struktura. Ang unang bahagi, ang harap po ng simbahan. Pwede niyo pong tingnan mamaya o kung nakita niyo na po. Una, makikita sa tuktok ng simbahan ang nicho o niche na may imahe ng isa sa tatlong arkanghel. Ayon sa marami, ito ay si San Rafael Arkanghel. Pangalawa, sa pinakaunahan ng simbahan, sa gawing ibaba ng nicho at gawing itaas naman ng triangular pediment, makikita ang hugis bilog na bintana na siyang dinaraanan ng liwanag ng unang sikat ng araw mula sa silangan kung saan nakaharap din ang simbahang ito. Pangatlo, ang kasalukuyang canopy sa harap ay idinagdag lamang sa orihinal na istruktura noong ikatlong dekada ng 1900s. So bago lang po yung nasa harapan, canopy. Pang-apat, sa gawing kaliwa ay matayog na tore ng simbahan. Sa kaitaasan ay makikita ang magandang tanawin sa silangan, papuntang ibaba ang kabayanan at ang karagatan. Tatlong isla na puting-puti at pinong buhangin sa gawing hilaga naman ay berdeng kabundukan, sagana sa mineral tulad ng tanso at iba pa. So, siguro po yung ating tore, pwede naman pong puntahan, kaya lang po hindi pwedeng lahatan po tayo. Tsaka sa kasalukuyan po ay marami pong naninirahan doon ng mga ibon. Na po, medyo marami po silang mga dumi sa ngayon. Na po kayo madumihan. Pero pwede naman po, wag lang tayong sabay-sabay siguro kung yung gusto lang umakyat. Ang tore ay hugis octagon. May taas na hindi kukulangin sa 20 metro. May luwang na hindi lalampas sa 7 metro. Mayroong 8 kampana. Sa ikalimang palapag matatagpuan ang 5 kampana. Isa sa gitna at isa sa bawat bintana. Sa ikatlong palapag naman matatagpuan ang natitirang 3 kampana. Ang pinakamatanda sa 8 kampana ay may taas na 0.62 meters at luwang na 8.80 meters, nagkakaedad ng 200 taong gulang. Ang pangalawang bahagi,
ang panloob na anyo ng simbahan. Ang pangunahing sangkap ng pader ng simbahang ito ay iba't ibang uri ng bato. Malaking bahagi ay yari sa dinurog na bato na kulay kaki at may kasamang bato mula sa pinakamalalapit na ilog. Hinalong apog at buhangin naman ang ginamit na pandikit dito. Manakanakang mapapansin din sa ilang bahagi ng pader ang mga batong galing sa dagat o coral stones. Mayroon ding adobe at ladrillo o bricks. Sa kasalukuyan, ang simbahan na lamang ng Santa Cruz ang mayroong dome sa buong diocese. Ito pong dome. Ito ay hugis octagon, pinagsamang bilog at parisukat na ayon sa dalubhasa ay sagisag ng pagtatagpo ng Diyos, sinasagisag ng bilog, at tao na sinasagisag ng parisukat. Ang mga pinta ay dagdag noong taong 2009. Ito ay salaysay tungkol sa pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo. Mayroon pong 3 retablo. Original po lahat. Isa sa gitna at tig-isa sa magkabilang tabi. Ito ay nagsisilbing hiyas o dekorasyon sa altar o dambana. Ang gitnang retablo ay naglalaman ng mga imahe ng mga patriarka at ng pangunahing santong Heswita tulad ni San Ignacio ng Loyola at San Francisco Javier. Nandyan ang imahe ni Santa Ana at San Joaquin at ang tinatayang pinakamatandang imahe ay ang imahe ni San Jose, esposo ng mahal na Birhen Maria. Ang kaliwang retablo naman ay naglalaman ng 4 na ebanghelista. Sa gawing kanan, matatagpuan ang kaisa-isang pulpito sa buong isla ng Marinduque. Ito ay hugis octagon. Hindi lalampas ang luwang sa 2 metro. Ang palibot na napapalamutian ng ukit tungkol sa pagpapakasakit ni Kristo tulad ng tinig, pako, martilyo, krus, dolorosa, at iba pa. Yan pong pulpito. Ikatlong bahagi, kasaysayan ng pagkakagawa ng gusali o estruktura. Tulad ng kalimang simbahan sa Pilipinas, ang unang simbahan ng Santa Cruz sa panahon ng mga misyonerong Franciscano, taong 1,500 hanggang 1,613 ay tinatayang yari sa kahoy, kawayan, anahaw, at ipapaggamit na matatagpuan sa kapaligiran o lokalidad. Sa pagdami ng tao, dahan-dahan din lumaki ang simbahang ito. Nahahanay sa kategorya na tinatawag na simbahang kuta o Fortress Church, ang simbahan ng Santa Cruz. Ang unang uri ng simbahang kuta ay inilalarawan ng simbahan ng Buwak. Siguro po nakapunta na po kayo sa katedral sa Buwak, kung saan pangunahing depensa laban sa mga kaaway na Moros ay ang mataas at makakapal na pader. Ang ikalawang depensa ng ganitong uri ng simbahan ay ang makakapal na dingding at matitibay na buttresses. Ang simbahan ng Banal na Cruz ang larawan ng ikalawang uring simbahang kuta. Ito ay napapaligiran ng mababa at makapal na pader at dingding silbing depensa laban sa pagsalakay. So yung pong mga pader ng ating simbahang ito, kaunti na lang po yung natitira. Dito po sa site dito, may mga pader pa po dyan. Ano po, yung iba po ay natabunan na ng mga ibang gusali. Bagamat hindi gaanong bukas at malapit sa panganib ng pagsalakay ng mga Moro ang Santa Cruz, ang buong istruktura nito ay inihanda sa ganoong panganib. Pader na bato, bagamat mababa ay silbing depensa sa kaaway. Malalaking haligi, makapal na dingding, mataas na bintana at ilang pinto lamang. Sa di kalayuan, makikita ang baluarte na nagsisilbing pangunahing lugar ng pagtatanod. Mula sa kampanaryo, tanaw na tanaw ang dagat sa pagitan ng Marinduque at Bundok Peninsula. Gayon ang nasabing baluarte. Sa gayon agad, mabibigyan ng babala ang mga mamamayan sa pamamagitan ng tunog ng kampana. Yung pong baluarte siguro po ay mga 1 kilometer from here, kalapit po dun sa dagat, sa baba, sa barangay Lapu-Lapu.
Noong taong 2009, nagdiwang ang parokya ng ika-400 taon ng ebanghelisasyon. At mula noon, marami ang naisaayos sa loob at labas ng simbahang ito. Patuloy din ang paglago ng buhay pananampalataya ng sambayanan ng banal na krus ng bayan ng Santa Cruz. So yan po yung maikli na paliwanag para po sa ating simbahan na dinadalaw po, pinupuntahan po ninyo ngayon. Dito po, sa ating kaliwa, o sa kaliwa po ninyo, meron po kayong makikita dyan na gusali. Yan po yung tinatawag naming Old Convent. O dati pong kumbento, lumang kumbento. Dito po, pag lumabas po kayo, sa kaliwa po dito, may kumbento po dyan. Yan po yung lumang kumbento. Dito naman po, sa kanan, pag kayo ay lumabas naman, sa kaliwa ninyo, sa kanan ninyo ngayon, ay yung bagong kumbento na kulay puti naman po. So, lumang istruktura din po yung old convent na yan. Kaya yari din po yan sa mga bato, sa mga corals, at iba pang mga native na materyales na narito po sa atin sa Marinduque. Yan po. So, yun po, pwede po kayong mag-picture, pwede po kayong umikot sa ating simbahan. Hanggang dito po sa side po dito. Pwede po kayong pupunta rin dito sa side sa kabila. Gusto niyo po, open din po ang ating old convent. Pwede po kayong umakyat sa second floor. Yung po kasing first floor ay ginagamit po bilang opisina, classroom ng ating parochial school. Kaya hindi po siya mapapasok natin ngayon. So sa second floor, pwede po kayong pumunta para mas makita po ninyo yung old structure ng old convent. So maraming salamat po sa inyong pagdalaw dito sa aming parokya, ang Banal na Cruz dito sa Santa Cruz. Maraming salamat po. Ingat po kayo sa inyong paglalakbay. Salamat po. You can pray po kung gusto po ninyo bago po kayo umalis. Maraming salamat po. Ingat po kayo sa inyong paglalakbay.